Kabanata 871. Nang inig si Reyna sa takot at tuluyan ng natahimik. Mommy, natatakot ako. Masama ba siyang tao? Sasaktan ba niya tayo? Tanong ni Ellie habang umiiyak at yamakap kay Charlotte. Siya, natigilan si Charlotte. Sa totoo lang, hindi rin niya alam ang isasagot. Maraming taong itinuturing si Danrick na isang kontrabida, pero may ilan ding naniniwala na isa siyang mabuting tao. Depende lahat sa kanyang mood. Pero isang bagay ang sigurado, kapatid ko siya, at iniligtas niya ang buhay ko noon. Naniniwala si Charlotte na mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa lahat. Hindi niya iniisip na sasaktan ni Danrick ang mga bata. Dahil sa paniniwalang iyon, naging mas panatag si Charlotte. Niyakap niya ang kanyang 3 anak at sinabing, huwag kayong mag-alala. Pamilya natin siya, hindi siya masamang tao. Takot, takot. Sigaw ni Little Fifi habang kumakampay ang mga pakpak nito, halatang kinakabahan. Hinaplos ni Charlotte ang balahibo nito para pakalmihan. Hinawakan ni Ellie ang damit ng kanyang ina at nanatiling nakayakap dito. Doon lang siya nakakaramdam ng kapanatagan. Pero natatakot ang lahat sa kanya, giit ni Jamie habang tinitingnan ang takot na reaksyon ni Lupin at ng ibang bodyguards. Lahat sila nanginginig. Gusto sana nilang matawan ni Lupin, pero hindi nila magawa. Mas approachable yata si Daddy. Noon akala ko masungit siya kasi takot sa kanya ang mga bodyguards. Pero kung iisipin, mabait pala siya, lalo na kung ikukumpara sa lalaking yun, sabi ni Robbie na seryosong seryoso. Oo nga, mas mabait siya kumpara roon. Napaisip si Charlotte kay Zachary. Malamang, papunta na siya ngayon. Dahil doon, humingi siya ng pabor kay Reyna. Pahiram ng telepono mo. Ha! Gulat ni Reyna pero agad rin naman niyang inabot ang telepono. Hinahanap ni Charlotte ang numero ni Zachary at nagpadala ng mensahe bago ibinalik ang telepono. Biglang umalangaw-ngaw ang huni ng agila. Natakot sina Jamie at Ellie at muling yamakap kay Charlotte. Pero si Robbie ay hindi gaanong natakot. May karanasan na siya sa agila, at ito pa nga ang nagligtas sa kanya noon. Huwag kayong matakot, parang si Fifi lang ang agila. Alaga ko rin iyon, sabi ni Charlotte habang kinakalma ang mga bata. Pero nakakatakot ang itsura niya, pabitin na pahayag ni Ellie, mukhang iiyak na. Ang astig mo, Mommy. May agila kang alaga, sambit ni Jamie, na tila humanga pa. Haha, natatawang sagot ni Charlotte bago tumingin sa labas ng bintana. Umuwi ang agila kahapon para magpahinga. Baka alam na nitong nandito na ulit ako kaya sumalubong siya. Muling nagsisi si Charlotte. Kung alam ko lang na andito si Danrick, hindi ko muna isinama ang mga bata. Baka matakot sila sa kanya. Hindi nagtagal at huminto na rin ang sasakyan sa Northridge. 16 na bodyguards na nakaputi ang nakahanay sa magkabilang gilid ng pinto. Mga tao ni Danrick ang mga ito. Unang bumaba ang bodyguard ni Charlotte para pagbuksan siya ng pinto. Isa-isang inakay ni Charlotte pababa ang mga bata, at magkakahawak kamay silang pumasok sa loob ng bahay. Gustong sumunod ni Reyna, pero pinigilan siya ni Lupin. Sa loob ng maluwag at eleganteng sala, may isang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa sofa. Bahagya siyang nakayuko habang marahang umiinom ng alak. Tumatama ang sikat ng araw mula sa pinto, pero hindi umaabot sa kanya. Para bang pati araw ay takot sa kanya. Tag-init pa rin, pero dahil sa malamig na presensyang dala niya, parang bumaba ang temperatura sa buong bahay. Mommy, natatakot ako. Mahigpit na humawak si Ellie sa kamay ni Charlotte at nagtago sa likod niya. Takot din si Jamie. Tumigil siya sa paglalakad pero hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nakatitig sa lalaki, at mabilis ang tibok ng puso niya. Nakapikit at nakakunot ang noo ni Robbie habang pinipilit maging matapang. Nakahawak ang maliliit niyang kamao. Si Little Fifi ay nanginginig habang nasa balikat ni Robbie. Huminga ng malalim si Charlotte, na pinilit ngumiti, at sinabing may lambing, mga anak, siya si Uncle Dan. Batiin niyo siya. Napatigil ang 3 bata sa narinig. Sabay-sabay silang tumingin kay Charlotte na tila hindi makapaniwala. Uncle Dan, tanong ni Ellie, nanlalaki ang mga mata habang kumikislap ang mahahaba niyang pilikmata sa gulat. Siya ang tiyuhin namin. Ibig sabihin, kapatid mo siya. Tanong ni Jamie.
Nawala ang takot niya at napalitan ng matinding kuryosidad. May kaugnayan ba siya sa atin sa dugo? Tanong naman ni Robbie. Praktikal ang tanong niya dahil nararamdaman niyang takot ang kanilang ina sa lalaki. Dahan-daang tumingin ang lalaking nakaupo sa sofa. Matalim ang titig niya, na punong-puno ng lamig. Napanganga ang tatlong bata nang makita nila ang mukha ng lalaki. Maging si Danrick ay natigilan din nang makita ang mga bata. Hindi nagtagal, bahagyang ngumiti siya. Tunay ng mga Lindbergh ang mga bata. Totoo ngang tiyuhin natin siya. Kamukha pa natin, sabik na sabi ni Jamie na wala ng takot. Binitawan niya ang kamay ng ina at tumakbo papalapit upang tingnan ng mas mabuti. Jamie, tawag ni Charlotte, at nais siyang pigilan, pero nakarating na agad si Jamie sa sofa. Ang nakakagulat, si Danrick na kilalang hindi mahilig sa mga bata ay hindi pinigilan si Jamie. Magkakamukha talaga sila, sagot ni Ellie sabay tango. Idinagdag pa niya, para siyang adult version ni na Robbie at Jamie. Tama, nagulat din si Robbie. Ginamit niya minsan ang computer para makita ang magiging itsura niya kapag tumanda siya. Magkamukha talaga kami, pero mas mukhang masungit at hindi approachable si Danrick. Hihi, hindi na rin takot si Ellie. Tumalon siya at sumilip sa ibabaw ng mesa para pagmasdan si Danrick. Kahit magkahiwa-hiwalay tayo, magkikita at magkakakilala pa rin tayo. Kapag nakita tayo ng ibang tao, malalaman nilang pamilya tayo ni Uncle Dan. Tiningnan ni Danrick si Ellie. Ang inosente niyang boses, ang masayahin niyang mga mata, at ang ngiti niya, ay napaka-cute. Sunod niyang tiningnan si Jamie. Mabilis ang kilos ng batang ito at inosente pa rin kahit lumapit siya kanina. Totoong bata pa rin. Pero ang batang nasa harap ko ngayon, halatang natutuwa at curious, pero maingat. Pinag-aaralan niya kung ako ba ay kakampi o kaaway. Kahanga-hanga, sambit ni Danrick na ngayon ay bahagyang nakangiti. Hindi na masyadong malamig ang titig niya. Sa halip, tila nais niyang kilalanin ang mga bata. Ano ang pangalan mo? Ako si Jamie. Buong pangalan ko ay Jameson Noct, masiglang sagot ni Jamie sabay taas ng kamay. Ako si Ellie. Bakit ang apelyido niyo ay Noct? Malamig ang boses na tumigil sa masasayang saglit. Halos may halong pagbabanta. Ang titig niya ay muling naging matalim, at tila pumatay ng emosyon. Napatigil si Ellie, napalunok siya at napausli ang kanyang maliit na labi. Tila iiyak na. Dahan-daang ibinaling ni Danrick ang tingin sa kanya. Dahil sa sobrang takot, pinigilan ni Ellie ang pag-iyak. Nanginginig na lang ang kanyang maliit na katawan. Ellie, sigaw ni Robbie sabay takbo papunta para ipagtanggol ang kanyang kapatid. Nakakunot ang noo niya at matapang na sinabing, "Hoy, bakit mo tinakot ang baby sister ko? Ikaw pala ang panganay. Marunong kang mag-protect sa kapatid mo." "Magaling," sabi ni Danrick. May bakas ng paghanga sa kanyang mga mata nang magtanong, "Anong pangalan mo?" "Ako si Robinson Noct," sagot ni Robbie. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Danrick at buong tapang na iginiit, "Noct ang apelyido ko, at mananatiling Noct." Matapang, sambit ni Danrick. Lumawak ang ngiti niya pero nanatiling malamig ang titig habang idinagdag, "Ang ekspresyon mo ay kuhang-kuha sa mga Noct." "Dahil bahagi talaga ako ng pamilya Noct," sagot ni Robbie nang walang takot. "Robbie," bulong ni Charlotte, halatang nag-aalala na baka masaktan si Robbie dahil sa katapangan niya. "Ayos lang," puri ni Danrick. Hindi siya nagalit. Sa halip, tahimik niyang pinag-aaralan si Robbie habang tila may binabalak. "Danrick, mga bata lang sila. Wala pa silang alam. Sana huwag mo silang dibdibin," pakiusap ni Charlotte sa banayad na tono. Ngumiti si Danrick at bahagyang tinaas ang kilay. Biglang may dumating na itim na anino mula sa labas. Mabilis itong lumipad na parang palaso at damapo mismo sa ulo ni Robbie. Napatalon sina Jamie at Ellie mula sa sofa at dali-daling nagtago sa mga bisig ni Charlotte. Napasigaw rin si Little Fifi sa takot at mabilis na lumipad papunta sa braso ni Robbie para magtago. Namutla ang maliit na mukha ni Robbie. Kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata, pero pinanatili niyang kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha. Lumapit ang agila at tumayo sa harap ni Robbie. Pinagaspas nito ang malalapad na pakpak at tinitigan si Robbie gamit ang matutulis na mata.
Malaki ang agila at malawak ang mga pakpak nito, kaya tuwing gagalaw ito ay nagugulo ang buhok ni Robbie sa lakas ng hangin. Robbie, tawag ni Charlotte, nais niyang lapitan ang anak, pero pinigilan siya ng mga tauhan ni Danrick. Pinilit ni Robbie na maging matapang. Tinitigan niya ang agila at mariing sinabi, "Lumayo ka." Malakas ang tili ng agila. Lumipad ito sa ibabaw ni Robbie ng ilang ulit bago tuluyang lumipad palayo. Napuno ng paghanga ang mga mata ni Danrick habang pinagmamasdan si Robbie. Tinanong niya, "Hindi ka ba natatakot sa agila? Ano ang dapat katakutin?" Balik tanong ni Robbie sabay irap kay Danrick, habang hinahaplos ang nanginginig na si Fifi. Idinugtong pa niya, "Ang agila na yan ay parang si Fifi lang, pareho silang alaga ni Mommy." "Magaling, gusto ko ang ganyang ugali," sagot ni Danrick habang ngumiti. Sa pagkabigla ng lahat, unti-unting nawala ang malamig na aura sa kanyang mga mata. "Ihahatid ko na muna ang mga bata sa kanilang mga kwarto." Agad na inutusan ni Charlotte ang mga katulong na isama ang mga bata sa ikalawang palapag. Bitbit ang medical kit at nakayuko lang si Reyna habang sumusunod. Tinapunan lang sila ng tingin ni Danrick pero wala siyang sinabi. Umupo lang siya at muling uminom ng alak. Agad na umakyat ang lahat sa itaas. Huminga ng malalim si Reyna matapos maisara ang pinto. Para siyang naglakad sa manipis na yelo buong oras. Ginoong Lindbergh. Lumapit sina Lupin, Morgan, at iba pa upang magulat. Ngunit hindi nagtagal, may narinig silang maikling sigaw ng sakit. Tumigil iyon kaagad at muling nanambalik ang katahimikan. "Ano iyon?" tanong ni Jamie habang papalapit sa pinto. "Jamie, wala iyon," sagot ni Charlotte na mabilis na lumapit upang pigilan siya. "Nakakatakot si Uncle Dan, Mommy. Takot ako sa kanya. Gusto ko nang umuwi," hiling ni Ellie habang nakayakap sa kanyang manika at nakaupo sa sofa. "Gusto ko na rin umuwi. Miss ko na si Daddy," dagdag ni Jamie, na nakasimangot na rin. Nasasaktan si Charlotte habang tinitingnan ang mga anak. Gusto pa sana niyang makasama ang mga ito ng mas matagal, pero takot na sila kahit nagsisimula pa lang ang lahat. "Mommy, ito po para sa iyo. Sa iyo talaga ito," sabi ni Robbie sabay abot ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Kinuha iyon ni Charlotte, isang black gold ring. Noong una siyang nagkamalay, palagi siyang kinakabahan tuwing makikita ito. May masamang kutob siya, pero hindi niya kayang itapon, kaya itinali niya iyon sa kanyang agila. Sinong mag-aakalang si Robbie pa ang makakakita nito at ibabalik sa kanya? Napakatapang talaga ng batang ito. "Salamat, Robbie," sagot ni Charlotte habang isinuot ito. "Nangako siya, aalagaan ko na ito mula ngayon dahil ikaw mismo ang nagbalik nito sa akin." "Mommy, paprotektahan kita simula ngayon," mahina pero seryosong pangako ni Robbie habang niyayakap si Charlotte. "Hay nako, ang sweet mo," sagot ni Charlotte na napangiti. "6 ka pa lang, paano mo ako paprotektahan? At isa pa, malakas na ako ngayon. Walang makakapanakit sa akin. Pero si Uncle Dan ay masungit. Sasaktan ka ba niya?" tanong ni Ellie, na nakasimangot at nag-aalala. "Hindi niya ako sasaktan. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito ngayon. 2 taon na ang nakalipas mula nang maaksidente ako. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako narito," matatag na sagot ni Charlotte. "Ah, kaya pala bigla kang nawala noon. Ang tagal naming umiyak noon," sambit ni Jamie habang unti-unting naiintindihan ang lahat. "Mommy, nasaan na po si Mrs. Berry?" tanong ni Robbie. Matagal na niya itong iniisip pero ngayon lang siya naglakas loob itanong. Nang marinig ni Charlotte ang tanong, napakabigat ng kanyang dibdib. Alam niyang darating din ang araw na ito na itatanong ng mga bata, at kahit nahanda na siya sa isipan, masakit pa rin sa puso nang marinig niya ito. Hindi niya alam kung paano sasagutin o haharapin ito. "Tama po, Mommy, nasaan na po si Mrs. Berry?" tanong ni Ellie habang hinihila ang laylayan ng damit ni Charlotte. "Gusto ko po sanang itanong ito kahapon nung nakita kita, pero nagkasakit po ako kaya hindi ko po naitanong." "Miss ko na siya," sabay sabi ni Jamie. Hindi niya napigil ang maging pilyo at idagdag, "Miss ko na rin ang luto niya. Ang sarap ng hot cross bunnies at mac and cheese niya." "Oo nga, gusto ko rin kumain ng mga yon," sabi ni Ellie habang halos tumulo na ang laway sa pagkasabik. Ang tagal na mula nang huli kong matikman ang mga luto niya.
Pumapayat na nga ako. May tinanim siyang mga bulaklak sa likod ng bahay, at araw-araw ko silang dinidiligan. Lumaki na sila at mas matangkad pa sa akin, pagmamalaki ni Robbie. Tumutulong din ako. Ako ang naglalagay ng fertilizer doon, sabat ni Jamie habang taas kamay. Mommy, kailan po babalik si Mrs. Berry? Tanong ni Ellie, na nakatagilid ang ulo at inosenteng sabi, hindi na po ako pinapainom ng gatas at marunong na po akong maligo mag-isa. Hindi na po siya mahihirapan sa pag-aalaga sa akin. Namumuo ang luha sa mga mata ni Charlotte. Nakalimutan na niya pansamantala ang nakaraan, pero dahil sa kwento ng mga bata, muli siyang binalikan ng mga alaala. Para bang may liwanag na sumilay sa puso niya. Pero hindi na namin kayang ibalik ang dati. Wala na si Mrs. Berry. Mommy, umiiyak ka ba? Mahina at maamong tanong ni Ellie habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Charlotte. Mommy, may sakit ba si Mrs. Berry? Tanong ni Jamie habang hinihila ang damit ng ina. Huwag kang mag-alala. Magaling si Dr. Langon. Sigurado akong magagamot niya si Mrs. Berry. Hindi na rin mapigilan ni Reyna ang malungkot na damdamin habang nakikinig. Matagal na niyang alam ang nangyari kay Mrs. Berry, pero hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa mga bata. Mommy, ano pong nangyari? Si Mrs. Berry ba ay, tanong ni Robbie habang seryosong pinagmamasdan si Charlotte. May masamang kutob siyang nararamdaman. Huminga ng malalim si Charlotte at pinatatag ang sarili bago sumagot, wala na siya. Ha! Naguluhan ang tatlong bata. Hindi nila agad na intindihan ang ibig sabihin nito. Ano pong ibig sabihin yan? Tanong ni Robbie, at biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Pumanaw na siya. 2 taon na ang nakalipas, sagot ni Charlotte sa pinakamapayapang paraan na kaya niya. Ano? Nagulat ang tatlong bata. Ilang sandali pa bago nila ito tuluyang natanggap. Wow! Umiyak ng malakas si Ellie. Namula agad ang mukha niya dahil sa labis na lungkot. Bakit? Paano nangyari yun? May sakit ba siya? Naaksidente ba siya? Tanong ni Jamie habang umiiyak. Nakasara ang maliliit niyang kamao sa sobrang lungkot. Naaksidente siya. Kasalanan ko ito. Hindi ko siya naprotektahan, malungkot na sabi ni Charlotte. Mommy, may gumawa ba nito kay Mrs. Berry? Tanong ni Robbie. Naalala niya noong may humahabol sa kanila. Narinig niya ang mommy niya na nagtatanong sa mga kriminal tungkol sa taong ipinadala sa T-Nation para patayin siya. May kinalaman ba ang pagkamatay ni Mrs. Berry sa insidenteng iyon? Masyado pa kayong bata para maintindihan ito. Pero siguraduhin ninyong magiging mabait kayo. Magiging masaya at malusog kayo habang lumalaki. Si Mrs. Berry ay laging nakatingin sa inyo mula sa langit, malumanay na sagot ni Charlotte habang yakap ang tatlong anak. Umiiyak ng husto ang tatlong bata habang nagluluksa sa pagkawala ni Mrs. Berry. Gusto pa sanang manatili ni Charlotte sa tabi nila, pero may kumatok sa pinto at nagulat. Si Ginoong Lindbergh ay nais kayong makita sa silid aklatan, binibining Lindbergh. Pupunta na ako, sagot ni Charlotte. Tapos, lumingon siya kina Reyna at sa mga bodyguards, bantayan ninyo ang mga bata. Babalik ako agad. Nauunawaan. Kabanata 875. Umalis si Charlotte pagkatapos noon. Tatawagan sana ni Reyna si Zachary, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Lumayo siya saglit para sagutin ito. Hello. Nasa tahanan ka ba ng mga Lindbergh ngayon? Nandyan ba si Danrick? Tanong ni Zachary. Oo. Hindi ba niya inapi ang mga bata? Hindi. Mabuti. Gawin mo lang ang dapat mong gawin ng maingat. Nauunawaan. Napabuntong hininga ng malalim si Reyna matapos ibaba ang tawag. Tila gumana ang mensahe ni Miss Lindbergh kay Mr. Noct. Malamang ipinangako niyang iingatan ang mga bata para hindi lumala ang sitwasyon. Kaya siguro hindi ito sumugod. Matalino at mahinahon si Charlotte. Kahit may galit pa siya sa pamilyang Noct, inuuna pa rin niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ayaw niyang magbanggaan ang dalawang pamilya sa harap ng mga bata, lalo't alam niyang masasaktan lang ang mga ito. Dahil doon ay mas naging panatag ang loob ni Reyna. Itinabi na niya ang kanyang telepono at bumalik sa pagbabantay sa mga bata. Nang pumasok si Charlotte sa silid-aklatan, naroon na si Danrick. Nakaluhod sina Lupin at Morgan sa sahig, may sugat at hindi makatingin ng diretsyo. Halatang pinaparusahan. Ako ang nag-utos noon.
Wala silang kasalanan, sabi ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Ang kasalanan nila ay ang hindi agad pag-uulat ng tamang impormasyon. Nagsisimula noon si Danrick ng isang board game. Suot niya ang gold-framed na salamin na nagbigay sa kanya ng hitsurang kagalang-galang, pero hindi nito nabawasan ang malamig at mapanganib na aura niya. Tungkol ba ito sa mga anak ko? Tanong ni Charlotte na hindi umiiwas sa usapan. Matagal ko na silang ipinanganak, bago pa man ako ibinalik sa pamilyang Lindbergh. At ano ngayon? Gusto kong kunin silang muli at palakihin ko sila mag-isa. Kahit kinakabahan, tahasan niyang ipinahayag ang kanyang saloobin. Kung hindi mo matatanggap ang mga anak ko, handa akong lisanin ang pamilyang Lindbergh. Napagdesisyunan na ni Charlotte iyon kagabi. Kaya pinaasikaso na niya sa iba ang pagkuha ng abogado, at inaaral na rin kung paano makukuha ang kustodiya ng mga bata. Tinitimbang na rin niya kung ano ang magiging kabayaran ng pag-alis sa pamilyang Lindbergh. Lisanin ang pamilyang Lindbergh, napag-isipan mo na pala talaga yan. Galit na tanong ni Danrick na napahinto sa paglalaro. Matalas ang naging tingin niya. Mabilis na nagpaliwanag si Charlotte. Ayokong umalis. Maayos naman sana ang lahat kung matatanggap mo ang mga bata, pero sa madaling salita, pipiliin mong kasama ang mga anak mo kaysa manatili sa pamilyang Lindbergh. Oo, matatag na sagot ni Charlotte na walang pag-aalinlangan. Miss Lindbergh, bulong ni Lupin, na nag-aalala. Gusto niyang pigilan si Charlotte. Alam niyang delikado ang bumangga kay Danrick. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng desisyon mong ito? Paalala ni Danrick sa malamig na tinig. Kapag iniwan mo ang pamilyang Lindbergh, mawawala sa iyo ang kapangyarihan mo. Babalik ka sa dati mong sarili. Isipin mong mabuti, kung wala kang pamilyang may impluwensya na susuporta sa iyo, uulitin lang ng mundo ang ginawa nito sa iyo noon. Naalala mo ba kung paano namatay si Mrs. Berry? Handang-handa ka na bang umalis kahit hindi pa naigaganti ang pagkamatay niya? Nang marinig ito, nayanig ang puso ni Charlotte. Tama siya, kung aalis ako ngayon, hindi ko na mabibigyan ng hustisya si Mrs. Berry. At tiyak na babalikan ako ni Zara, at baka patayin pa niya ako. At nariyan din ang pamilyang Blackwood. Alam ni Charlotte na mas malakas na siya ngayon, marunong na sa laban at may disiplina. Pero kung aalis siya sa pamilyang Lindbergh, mag-isa lang siyang lalaban. Hindi siya uubra sa mga kalaban. At kailangan kong protektahan ang mga anak ko. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit pa sa kanila, gaya ng nangyari kay Mrs. Berry. 2 taon na kitang sinasanay, pero puro padalos-dalos pa rin ang alam mong gawin. Nakakadismaya ka, malamig na sabi ni Danrick. Hindi po talaga gustong umalis ni Miss Lindbergh, Ginoo. Nag-aalala lang siya para sa mga bata. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, sabat ni Morgan, na hindi mapigil ang ipagtanggol si Charlotte. Totoo po, siya lang ang tanging kadugo ninyo, Ginoo. Huwag niyo po siyang talikuran, pagmamakaawa ni Lupin habang nangingilid ang luha. Napakunot ang noo ni Danrick at kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga matang kulay amber. Tumahimik, sigaw ni Charlotte habang tiningnan ng masama sina Lupin at Morgan. Agad namang yumuko ang dalawa at hindi na nagsalita pa. Huwag kang magalit, Danrick. Ayaw ni Charlotte na uminit palalo ang ulo nito, kaya agad siyang nagbago ng diskarte. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa mga bata mamaya. Iuuwi ko muna sila sa tahanan ng mga Noct. Cute naman ang mga bata, putol ni Danrick. Hindi ko naman sinabing hindi ko sila matatanggap. Napahinto si Charlotte sa gulat. Nang makabawi siya, masayang-masaya siyang nagtanong, ibig mong sabihin handa kang tanggapin ang mga bata. Mukha silang kamukha ko, sagot ni Danrick habang pinulot ang isang ivory chess piece. Tahimik dito sa tahanan ng mga Lindbergh, kaya mas magiging masigla kung narito ang mga bata. Totoo ba yan, Danrick? Tanong ni Charlotte na hindi maitago ang kasiyahan. Oo, tugon ni Danrick sabay bigay ng ngiti. Sige, samahan mo na ang mga bata. Maraming salamat, Danrick. Tuwang-tuwa si Charlotte. Sa simula ay punong-puno siya ng kaba, dahil akala niya ay hindi tatanggapin ni Danrick ang 3 bata. Hindi niya inasahan na ganito kabilas ang desisyon nito. Marahil ay bumigay si Danrick para mapanatili siya. O baka naman napalapit ito sa mga bata dahil sa pagkakahawig nila.
Pero ang mahalaga kay Charlotte ay manatili ang mga bata sa tahanan ng Lindbergh. Excited siyang ibalita sa mga anak ang magandang balita, pero paglapit niya sa pintuan ay narinig niya si Ellie na nagtatanong kay Reyna. Kailan po tayo uuwi, Dr. Langdon? Miss ko na si Daddy. Gusto ko na ring umuwi, malungkot na sabi ni Jamie. Gusto ko ring sumama si Mommy sa atin. Oo nga, isama natin si Mommy pauwi. Sabay tango ni Ellie. Dr. Langdon, pwede niyo bang tawagan si Daddy para sunduin kami? Gusto ko sana, pero hindi na ituloy ni Reyna ang sasabihin at tumingin na lang sa pintuan. Binuksan ni Charlotte ang pinto at pumasok. Mga anak, magpahinga muna kayo. May sakit pa kayo, kaya pag-usapan na lang natin yan kapag magaling na kayo, ha? Mommy, okay na ako. Agad na sabi ni Ellie sabay tayo at kunwaring masigla. Tumalon pa siya sa kama ng ilang beses. O ayan, ang lakas ko na. Ako rin. Kayang-kaya ko ng magboxing. Sigaw ni Jamie sabay suntok-suntok sa hangin. Napatingin si Charlotte sa mga anak ng may pagmamahal, pero hindi niya magawang maging masaya. May kurot sa kanyang puso dahil tila napapalayo na sa kanya ang sariling mga anak. Isang araw pa lang sila rito, pero gusto na agad nilang bumalik sa tahanan ng Noct. Tama na, sambit ni Robbie na nagsalita sa wakas. Nakakunot ang noo niya at seryoso ang mukha. Lagi niyong sinasabi na gusto niyong makita si Mommy. Pero ngayong nandito na tayo, gusto niyo namang bumalik agad doon. Hindi ba kayo pwedeng maging mas maunawain? Kilalang kilala ni Robbie ang ina. Ramdam niyang nasasaktan si Charlotte dahil sa kagustuhan ng mga bata na bumalik sa dati, kahit hindi ito ipinapakita sa mukha. Napatahimik sina Jamie at Ellie. Napayuko sila sa kama matapos mapag-alitan ng kanilang kuya. Ayos lang, nasanay na sila sa dati nilang tahanan. Normal lang iyon, mabilis na pag-aalo ni Charlotte. Bagong lipat pa lang naman kayo dito, kaya kailangan pa ninyong mag-adjust. Nag-isip siya sandali bago nag-alok, ganito na lang. Mag-dinner tayo sa labas. Simula kagabi puro sabaw lang ang kinakain nyo, siguradong gutom na kayo. Ano bang gusto niyong kainin? Ako na ang bahala. Gusto ko ng maanghang. Barbecue para sa akin. Sige, noted na, nakangiting sagot ni Charlotte. Ikaw, Robbie? Wala akong ganang kumain, sagot ni Robbie na tila malungkot. Kahit ano na lang, basta masaya sila. Sige, ipapahanda ko na. Kung may maisip pa kayong ibang gusto, sabihin niyo lang, sambit ni Charlotte habang hinaplos ang ulo ng anak at agad na lumabas para asikasuhin ang pagkain. Sa totoo lang, alam ni Charlotte na gusto ng mga bata na umuwi dahil takot sila kay Danrick. Nagdesisyon siyang ilabas ang mga bata para kumain sa labas para makalayo muna sila kay Danrick kahit sandali lang. Bago sila umalis ng bahay, tinanong ni Charlotte si Reyna, ayon sa lagay nila ngayon, ayos lang bang lumabas na sila? Oo, bumaba na ang lagnat nila. At dahil hindi naman sila makatulog, makakabuti rin na makalanghap sila ng sariwang hangin. Gusto na rin ni Reyna na makaalis doon agad. Kung hindi, palagi niyang mararamdaman na parang may bumabagabag sa kanya. Okay, inihanda ni Charlotte ang isang mahabang Rolls Royce para isakay ang mga anak, na sinundan ng 2 jeep na mga escort. Pero pag-upo ng mga bata sa loob ng sasakyan, nanlaki ang mga mata nila at para silang nakakita ng multo. Si Fifi, ang agila, ay nakaupo sa headrest ng car seat, at nakatitig ito ng malamig sa maliit na loro na nasa tapat nito. Nanginginig si Little Fifi sa takot habang nakaupo sa car seat. Tumangala ito at tinitigan ang agila na may halong kaba. Nanginginig ito ng tuluyan, at may ilang berdeng balahibo na ang nalaglag sa upuan. Napapout si Ellie habang pinapanood ang agila. May luha sa kanyang mga mata habang hinihila ang manggas ni Charlotte. Gusto ko nang umiyak, Mommy. Hindi mo na kailangang matakot. Kilala ka na ng agila bilang maliit nitong amo. Hindi ka nito sasaktan. Maaaring parang sobra ito, pero natuto na si Charlotte sa nangyari kahapon. Ayaw na niyang makasalubong si Zara muli. At tungkol sa agila, gusto ni Charlotte na masanay ito sa presensya ng mga bata. Umaasa siyang poprotektahan sila nito kung kinakailangan. Gaya ngayon, sanay na si Robbie dito at naglakas loob na maupo sa tabi ng agila. Tabi ka nga. Umupo si Robbie sa tabi ng agila at tinulak ito ng siko.
Mayabang at seryoso ang tingin ng agila habang umusog. Pagkatapos, pinakpak nito ang mga pakpak at may isang balahibo na lumapag sa ulo ni Robbie. Hindi ito napansin ni Robbie dahil abala siya sa kanyang iPad. Ang agila ay nakaupo sa likod niya, iniaabot ang leeg nito at nakatitig sa screen ng iPad nang hindi kumukurap. Wow! Nalaman ko na kaya palang hindi kumurap ng agila ng matagal. Excited at curious si Jamie. Gusto rin niyang lumapit para obserbahan ang agila ng malapitan, pero medyo takot pa siya. Ayos lang yan. Hindi mo na kailangang matakot. Halika, hawakan mo siya. Hinaplos ni Charlotte ang mga pakpak ng agila at ipinaliwanag kay Jamie. Napakatalas ng paningin ng mga agila. Nakakakita sila ng mga bagay mula sa malayo, at hindi sila madalas kumurap. Bukod pa roon, sila ang may pinakamahabang lifespan sa mga ibon sa buong mundo. Bigla namang umungol ng kakaiba ang agila. Napatingin ang tatlong bata sa kanya, tapos ay napatawa ng malakas. Ganun pala tumawag ang agila. Para lang siyang maliit na ibon, tawa ni Ellie habang halos mapaluha sa katatawa. Ang cute niya pala. Hindi na siya ganun ka nakakatakot, sabay tawa ni Jamie. Umungol ulit ang agila. Napakunot-noo si Robbie. Kahit nakatutok pa rin siya sa iPad, ramdam niya ang titig ng agila mula sa kanyang likuran. Mommy, ano ang lifespan ng agila? Sa wakas, nagkalakas loob si Jamie na hawakan ang pakpak ng agila. Pero agad niya itong binawi matapos ang ilang segundo. Ito ay uri ng goshawk, at maaaring mabuhay hanggang 45 o 50 taon, sagot ni Charlotte habang nakangiti. May mga agila na umaabot pa ng 70 taong gulang, pero nagsisimula silang tumanda sa edad na 40. Si Little Fifi po? Tanong ni Ellie. Gaano po siya katagal na bubuhay? 7 taon, sagot agad ni Charlotte. Ha! Nanlaki ang mata ni Ellie sa gulat. Bigla siyang nag-alala, halos 6 na taon na si Little Fifi ngayon. Ibig sabihin ba nito? Lumaki na si Little Fifi kasama natin, kaya mas matagal ang buhay niya kaysa sa mga loro sa kagubatan. Huwag kang mag-alala, agad na sagot ni Robbie para pakalmihan si Ellie. Tama, sabi ni Charlotte habang tinitigan si Robbie na may pasasalamat sa mga mata. Buti naman, tugon ni Ellie habang yakap si Little Fifi at marahang hinaplos ang mga balahibo nito. Aalagaan kita ng mabuti, Little Fifi. Hindi na kita pababayaan ulit. Ellie, Ellie. Biglang bulalas ng loro habang ikinikiskis ang ulo nito sa palad ni Ellie. Sige na, mga anak. Matulog muna kayo sandali para may lakas kayo mamaya sa paglalaro, lambing ni Charlotte sa kanila. Pupunta tayo sa isang restoran malapit sa tabing dagat. May maliit na amusement park doon, at makakapaglaro kayo sa buhangin. Yehey! Salamat, Mommy, sigaw ni Ellie sa tuwa. Beach! Amusement park! Bulong ni Jamie habang nag-iisip. Yun ba yung lugar na madalas tayong dalhin ni Daddy? Pupunta ba tayo sa Seacrest Restaurant? Tama, pupunta tayo sa Seacrest Restaurant. Gustong-gusto ni Charlotte na kumain doon. Ang restaurant ay may malinaw na glass walls na tanaw ang dagat, at pinalamutian ng mga paso at gumagapang na halaman. Dati niyang nakasabay si Zachary doon nang kumain siya kasama si Luis. Habang iniisip niya iyon, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag si Luis. Napag-usapan, lumitaw. Luis, sagot ni Charlotte. Charlotte, na-advance ba ang press conference sa South Sea sa ika-12? Tanong ni Luis. Oo, maikling tugon ni Charlotte. Bakit hindi mo ako sinabihan? Medyo may tampo si Luis. Ngayon ko lang nalaman. Lilipad ako agad ng private jet, pupunta na ako riyan. Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Charlotte. Hindi mo na kailangang pumunta. Hindi ka naman parte ng press con. Wala lang yun. Nangako ako sa iyo noon na pupunta ako. Sige na, sasakay na ako. Kita-kits bukas. Sige, ingat. Pagkababa ng tawag, tiningnan ni Charlotte ang mga mensahe sa kanyang telepono. Doon lang niya nalaman ang ginawa ni Danrick, isang matinding hakbang na nagdulot ng problema sa Knock Group. Mukhang magiging abala si Zachary sa mga susunod na araw. Hindi siya makakapunta para kunin ang mga bata. Pagkatapos niyang itabi ang telepono, nilambing niyang muli ang mga anak. Matulog muna kayo, mga anak.
Mga 1 oras ang biyahe papunta roon. Sige po, Mommy. Mabilis namang sumunod sina Jamie at Ellie at nahiga para matulog. Abala pa rin si Robbie sa iPad niya at sabi, busy pa ako, Mommy. Tumutulong ako kay Daddy sa bagong produkto. Bakit hindi mo nalang ipahawak kay Daddy? Ayokong mapagod ka. Ayos lang. Abala pa si Daddy sa ibang bagay. Tinutulungan ko lang siya. Hindi na siya pinilit ni Charlotte. Inabutan niya ng juice si Robbie at tahimik na umupo sa tabi nito. Masaya na siya nakasama ang 3 anak at 2 alagang hayop. Ramdam niyang payapa siya. Gusto niyang bumagal ang oras para mas matagal siyang makasama ang kanyang mga anak. Sa mga nakaraang araw, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala nila bilang isang masayang pamilya. Unti-unti na ring bumabalik ang kanyang alaala. Miss Lindbergh, tingnan niyo po. Sigaw ni Lupin habang itinuro ang bintana. Paglingon ni Charlotte, may jeep mula sa Knock family ang dumaan sa kanila. Basag ang likurang bintana ng jeep at halatang nasangkot ito sa isang matinding banggaan. Habang dumaraan ang jeep, natanaw ni Charlotte ang mukha ni Sharon sa bintana. Napatingin din si Sharon sa kotse nila nang mapansin siyang may kasabay silang sasakyan. Pero sarado ang tinted na bintana ng Rolls-Royce ng Lindbergh family. Walang makikita mula sa labas. Hindi niya matukoy kung sino ang sakay, kaya nagtanong siya, kay Zachary ba ang kotse na iyon? Hindi po, sagot ng aide mula sa harapan. Sa Lindbergh family po yan. Pagkarinig noon, biglang namutla si Sharon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa loob ng Rolls-Royce, napakunot ang noo ni Charlotte. Sasakyan yun ng Knock family. Pagkasabi ni Lupin, napatingin siya kay Robbie at agad na tumahimik. Napakunot din ang noo ni Robbie, pero agad niyang binawi yun at nagpatuloy sa paggamit ng kanyang tablet na parang wala siyang narinig. Pabulong na sinabi ni Lupin kay Charlotte, kagabi, dinala ng Knock family si Sharon sa isang ligtas na lugar sa malayong lugar. Ngayon, pinadala ni Mr. Lindbergh ang mga tao niya para hulihin siya, pero muli siyang naisalba ng Knock family. Hindi inaasahan, na nasa Southridge pala siya ngayon. Hindi nagsalita si Charlotte, pero nagyelo ang kanyang mga mata sa galit. Matapos ang laban nila kahapon ni Zara, nalantad ang nangyari sa T-Nation, na siya pala ay pinagplanuhang ipapatay. Lumabas na si Zara ang utak ng lahat ng iyon, at si Sharon ang nagpatupad ng utos. Malinaw, hindi lang si Sharon ang tagapagpatupad, at isa rin siyang mortal na kaaway ni Charlotte. Hindi sana isyu kung hindi siya ipinaghiganti ni Zachary, pero hindi niya matanggap na pinapatira pa nito ang isang mamamatay tao sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa pag-iisip niya ng ganoon, unti-unting sumiklab ang apoy ng galit sa puso niya. Huwag kang magalit, makipag-bonding ka muna sa mga bata, bulong ni Morgan. Pwede nating pag-usapan yan mamayang gabi. Tumingin si Charlotte sa 3 niyang anak habang mabigat ang damdamin. Kung hindi lang para sa mga bata, matagal na sana niyang sinugod ang pamilya Knock. Iniisip ba ni Zachary na hanggang dito lang ang kaya ko? Sayang, kahit gaano ko siya binigyan ng konsiderasyon, parang kulang pa rin. Binigyan mo ng daliri, buong kamay ang kinuha. Anong problema, Mommy? Tanong ni Robbie. Wala, mabilis na sagot ni Charlotte habang iniiwas ang tingin. Ayos lang ako. Minsan, ang nakikita ng mata ay hindi palaging totoo, sabi ni Robbie na may lalim. Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan. Mr. Robinson, you, tahimik, putol ni Charlotte kay Morgan. Tumingin siya kay Robbie at ngumiti. Tama ka, Robbie, aalamin ko ang totoo. Okay, tango ni Robbie sabay balik sa kanyang tablet. Bagamat naglalagablab ang damdamin ni Charlotte, pinilit niyang kontrolin ito alang-alang sa mga anak. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na huwag magpakita ng galit sa harap nila. Maya-maya pa, dumating na sila sa Seacrest Restaurant. Hawak-hawak ni Charlotte ang mga kamay ng kanyang mga anak habang papasok sila sa restaurant. Pinalibutan sila ni Lupin, Morgan, at 8 babaeng bodyguards. Kasunod naman nila si Reyna at 2 nurse. Sinalubong sila ng may-ari ng restaurant. Miss Lindbergh, inayos na namin lahat ayon sa inyong bilin. Sana po ay ikalugod ninyo.
Sila ang dapat matuwa, sagot ni Charlotte sabay turo sa mga bata. Siguradong matutuwa sila, masayang sigaw ng may-ari habang pumalakpak. Pinalitan ang mga ilaw ng kulay asul, animoy nasa ilalim ng dagat. Ang mga salamin sa paligid ay may disenyong parang underwater world. Sa tunog ng alon at himig ng piano, parang tunay na lumulubog sila sa ilalim ng dagat. Wow! Ang ganda! Sigaw ni Ellie sa tuwa. Tumakbo siya sa gitna ng restoran at pinanood ang mga dolphins sa kisame. Sumayaw siya sa tuwa. Ang ganda! Paulit-ulit na akong nakapunta rito, pero ngayon ko lang nakita na ganito pala kaganda. May malaking pating doon. Sigaw ni Jamie. Sigaw ni Ellie sabay talon sa yakap ni Charlotte. Hahaha, ang arte mo talaga, tawa ni Jamie. Tapos tumapak siya sa moving image ng pugita sa sahig. Ang totoo, ang saya. Lumapit si Charlotte habang karga si Ellie at tinuruan siyang hawakan ang imahe ng 3D shark. Nahawakan ko na, palakpak ni Ellie na tuwang-tuwa. Tumingin si Charlotte kay Robbie. Halika, Robbie, hawakan mo rin. Hayaan mo na sila. Wala akong interes, sagot ni Robbie na kalmado. Dumiretso siya sa mesa at naupo. Kabanata 900. Pabulong na sinabi ni Reyna, si Mr. Robbie ang tanging gumawa ng projector. Siya rin ang may hawak ng patent nito. Gulat na gulat ang lahat. Hindi nila akalaing isang 6 na taong batang lalaki ang kayang gumawa ng ganoong kahanga-hangang imbensyon. Namangha ang may-ari ng restoran. Talaga bang ang batang ito ang nasa likod ng napakagandang likhang ito? Ilang kaibigan ko na rin ang bumili ng projector na yan. Kalmado lang na sagot ni Robbie, inilabas lang yan nitong Enero, pero ginawa ko na ang design noon pang 1 taon. Nailipat na rin ni Daddy ang kita sa personal kong account. Hahaha, mukhang isa rin pala ako sa mga customer mo. Tawa ng may-ari. Binigyan ni Ellie ng malaking thumbs up ang kapatid. Robbie, ang galing mo. Habang hanga si Jamie, nakaramdam din siya ng kaunting lungkot. Ang galing mo, Robbie. Ako, parang wala pa akong nagagawa. May kanya-kanya tayong galing. Hindi ko kaya tapatan ang lakas mo sa rock climbing. Tapik ni Robbie sa balikat ng kapatid. Ellie, gagawan din kita ng ganito kung gusto mo. Basta siguraduhin mong babagay sa design ng kwarto mo. Tumango si Ellie at ngumiti. Salamat, Robbie. Puno rin ng pagmamalaki si Charlotte. Robbie, malaki ka na talaga. Tuwang-tuwang sagot ni Robbie habang nakataas ang dibdib. Di ba nangako akong poprotektahan kita? Tutuparin ko ang pangako ko at ipagmamalaki mo ako. Tumango si Charlotte na masaya. Sigurado akong kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Charlotte matapos marinig na may sasakyang huminto sa labas. Miss Lindbergh, si Mr. Knock po yun. Napakunot noo si Charlotte. Anong ginagawa niya dito? Sir, di ba napag-usapan na natin na wala na kayong ibang tatanggapin ngayon kundi kami? Tanong ni Lupin, na malamig ang tono. Di ko po siya nasabihan kasi wala naman siyang sinabi na darating siya ngayon, paliwanag ng may-ari, at hindi ko rin po kayang paalisin siya. Ikaw, ayos lang, malamig na sagot ni Charlotte. Patayin ang projector. Umorder na tayo ng pagkain. Yes po, agad na sagot ng may-ari. Inutusan niya ang waiter na kunin ang order nila at lumabas para salubungin si Zachary. Pagkababa ni Zachary sa sasakyan, nagulat siya nang makita ang sasakyan ng mga Lindbergh. Gusto na sana niyang umalis, pero naibunyag na ng guard na nandoon na siya. Anong problema, Zachary? Tanong ni Taylor nang mapansin ang ekspresyon ng binata. Lumipat na lang kaya tayo ng ibang restoran? Tanong ni Cynthia gamit ang kilos ng kamay, ramdam ang tensyon. Napansin niyang naroon si Charlotte dahil sa sasakyan. Dati na rin kasi silang nagkita sa Ashenville Garden. Hindi na kailangan, sagot ni Zachary. Tumuloy siya papasok, ayaw niyang isipin ng iba na iniiwasan niya si Charlotte. Magalang na salubong ng may-ari, maligayang pagdating, Mr. Knock. Isang karangalan po na magkakasama ngayon ang mga kagalang-galang na bisita. Nang makita ni Ellie si Zachary, dali-daling tumakbo ito papunta sa ama. Daddy, tinawag ka ba ni Mommy para sumama sa amin? Hawak ni Zachary ang kamay ng anak habang sumulyap kay Charlotte. Nang nagkatinginan sila, agad namang napatingin si Charlotte kay Cynthia sa likuran niya.
Nabigla si Cynthia sa malamig na tingin ni Charlotte at lumapit kay Zachary na parang nagpapakitang malapit sila. Daddy, tanong ni Jamie na noon ay naglalaro ng Jenga. Ngunit nang makita si Cynthia, hindi na siya tumuloy lumapit. Tumingin siya kina Charlotte at Robbie. Nang marinig niya si Robbie, Jamie, Ellie, halika kayo rito. Bumalik si Jamie sa tabi ng kapatid at tahimik na umupo. Pasulyap-sulyap siya kay Zachary. Binitiwan naman ni Ellie ang pagkakahawak at bumalik sa tabi ni Charlotte. Hindi niya napigil ang silipin ng ama. Pagkasulyap muli kay Charlotte, mungkahi ni Robbie, Daddy, bakit hindi mo na lang tapusin ang mga dapat mong gawin? Nandito ka yata para ayusin ang problema sa kumpanya kasama sina Mr. Blackwood at Miss Cynthia. Okay, tugon ni Zachary, proud sa kanyang matalinong anak na muling naging tulay ng sitwasyon.